depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so 2023 na. Katulad ng dati, wala pa rin kayong pinagbago. At Pebrero na, malapit na ang araw ng mga puso. At warak pa rin ang inyong mga puso. Medyo natatawa ako na naawa. Pero kailangan nating dumaan dyan. Anyways, kakampi nyo naman ako dyan sa mga kabiguan nyo sa buhay. Pero kung aalis lang kayo sa delusional nyong mundo, baka marami pa kayong maabot sa buhay. Anyways, pag-uusapan natin, ano ba ang 3 ways, 3 paraan upang mapraning muli si ex sa iyo? Yung mga gusto nyo di ba? Mga paborito nyong topic, yung mga napapraning yung ex. Okay, sige. Pagbigyan natin kayo. Baka naman magamit nyo to at mabaliktad natin ang sitwasyon. So if you are looking forward na mabaliktad ang sitwasyon na imbis na ikaw, at least man lang, ex mo na yung hahabol, mapapraning sa'yo, abay nandito lamang ang pinaka-3 strategies na kailangan nating gawin. I think mas maganda ako mag-stick ka sa plano at huwag kang aalis dito. So, just watch it hanggang sa end ng video dahil ituturo ko sa inyo ang pinaka-formula. Mga simpleng basic formula lang naman, hindi naman sobrang komplikado, pero sobrang simple. At hindi porket sinabi nating simple ay madali. So, haluan mo lang ng konting disiplina at konting pangunawa. Bakit ko ito kailangan gawin? 3 ways upang mapraning muli si ex sa'yo. Number 1, kapag in love ka sa sarili mo. Ito yung pinaka-underrated sa lahat. Akala nyo ba ang most attractive thing sa mundo is yung ganda, pera, kagwapuhan, kayamanan, mga ari-arian? O politika ka, o kaya sikat ka na tao? Hindi. Hindi yan ang pinaka-most attractive things sa isang tao para ma-in-love siya sa'yo. Ang pinaka-top 1 na nakaka-attract sa isang tao is kapag in-love siya sa sarili niya. Kaya nga ako sobrang mahal na mahal ko sarili ko no? Kung mahal na mahal mo ang sarili mo, then you will learn the truth about it. So, you should understand na kapag in-love ka sa sarili mo is, that's it. That's a big factor. Lalabas yan sa mga ginagawa mo, lalabas yan sa pag-priority mo sa sarili mo, sa self-discipline mo. Akala mo ba, porket ngata ka ng pagkain sa kusina is mahal mo sarili mo? Hindi. Kung hindi ka nag-a-apply ng self-discipline, ay hindi mo mahal ang sarili mo. So, paano natin ito ma-apply sa inyo? Kayo kasi hindi nyo love yung sarili nyo Hindi nyo love Kasi yung ex nyo, iniwan na kayo, tapos pinagsisiksikan nyo pa yung mga sarili nyo. Pansin nyo, hindi effective. Tinaboy kayo nung tao. Nung hindi kayo pinansin, nung tinaboy kayo, nung hindi kayo inunawa, lalo kayo naghabol. Ngayon, pumunta kayo sa channel ko at nakita nyo dapat pala ang ginawa nyo nung una na pakikiusap ay ang kabaligtaran. Dapat pala, sobrang in love mo sa sarili mo. Kapag love mo ang sarili mo, matututunan mo siyang respetuhin, matututunan mong mahalin, matututunan mong bigyan ng panahon, at matututunan mong maging masaya mag-isa. Yan ang mabibigay mo sa sarili mo. At once na in love ka sa sarili mo, mas magugustuhan ka ng ex mo. Ika nga, di ba? Paano ibibigay ng isang tao sa iyo ang kanyang pagmamahal kung sa sarili mo nga, hindi mo kayang mahalin ang sarili mo? Makes sense. Number 2, kapag hindi mo siya pinapansin. Of course, napapraning ang tao kapag alam niyang yung isang bagay ay hindi pa niya nakuha. Like, sa basketball ng endgame, halimbawa, parehong pantay yung score, pareho silang 89 points, pareho sa kabilang team, and then meron na lang 10 seconds na oras. Syempre, both sides ng kupunan medyo mapapraning kung sino ang makakakuha ng puntos. Ang praning ay nangyayari siya kapag ang isang bagay ay hindi mo pa nakukuha, pero may chance ka na makuha siya. So gusto natin na dumating sa punto ng ex mo is maisip niya na may chance ka pa na makuha ka niya. Pero hindi mo nga siya pinapansin. So, siguro sa mga early stages, parang imposible sa isip mo na paano niya ako hahabulin kung di ko siya pinapansin? Hindi nga niya ako pinapansin. Yun nga yung point In long term kasi lahat to. Masyado ka kasing nakafocus sa short term. Alam mo, kung gusto mong maging effective ang mga advice ko, kailangan mo lamang isipin ng isang halaman. Isang butil ng halaman. Ang isang butil na to o buto na to, kapag
Kapag tinanim mo to, hindi naman bukas ng umaga, makikita mo na yung resulta. Hihintay natin ang buwan, hihintay natin ang panahon bago tumubo ang halaman at bago lumago at bago gumanda. Ganon din yung attraction na tinuturo ko. So, para tong buto ng halaman na kailangan mo lang itanim, hindi mo makikita na effective to bukas, pero sa mga susunod na panahon, in long term, usapang long term, mas makikita mo yung effectiveness nito. So, mag-stick ka lang sa ganitong strategy at huwag ka masyado ma-frustrate. Basta mag-stick ka lang dito, okay? And then number 3, kapag nag-i-improve ka, ito sobrang basic nito and sobrang simple. Sa mga tao dyan, I think, huwag kayong masyadong higa ng higa o hilata sa kama. Walang masama kung magsisi-improve kayo. At walang masama kung magsisibangon na kayo sa inyong mga kama para tapusin na ang dapat yung tapusin at gawin nyo ang dapat yung gawin. Mag-improve kayo physically, emotionally, mentally, lahat ng aspect ng life nyo. Spiritually, why not? So go ahead. And then spend your time with yourself. Find the things na talagang alam mo magpapasaya sa'yo para magkaroon ka ng improvement na malaki. In a long run, itong mga sinabi kong tatlo na to ay sobrang effective. Kung naiisip nyo ng self-improvement is isa sa mga bagay na gusto nyong i-disregard, nagkakamali kayo. Ang tatlong sinabi ko ay sobrang importante. Kapag in love ka sa sarili mo, kapag hindi mo siya pinapansin, at kapag nag-i-improve ka. Yan lang naman ang pinaka-main dynamics. Yan lang ang pinaka-main mechanics para gamitin mo. Just to get your ex back na mapraning at mabaliw ulit sa'yo. Ang tanong, kaya mo bang mag-stick sa plano? Baka naman kasi unang linggo pa lang naghahanap ka na ng resulta. Masyado kang atat, masyado kang kinakabahan, masyado kang takot, masyado kang na-anxious. Magtiwala ka din. Huwag kang mag-alala. We are professional coaches at marami rin naman nagtuturo ng ganito sa YouTube. Kahit tignan mo man, halos paikot-ikot lang ang mga sinasabi namin. But if in case na you wanted to ask some sort of questions, personally, sa akin, and you think may chance pa ang relasyon nyo o wala na, I think best to talk to the experts. So just give us a message sa page namin. Thanks for watching.